na sitwasyon. Mag-asawa, magkaibigan, mag-amo, mag-ano nga ba kayo? Laging may tamang exit sa maling entrance. Relasyon, Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon. Sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. COVID-19. Reminders from DOH. Tamang paghugas ng kamay. Ang simpleng paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa anumang sakit. Makakatulong rin ito sa pagpigil ng pagkalat ng mga viruses kung wasto at regular itong gagawin. Basain ng tubig ang kamay at magsabon. Sabunin ang mga palad at likod ng mga kamay. Kuskusin ang mga pagitan ng daliri, kuko at pagitan ng mga hinlalaki. Kuskusin rin ang mga tulo ng mga daliri sa magkabilang palad sa paikot na paraan. Gawin ito sa loob ng 20 segundos bago banlawang mabuti gamit ang malinis na tubig at tuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel. Lahat tayo'y magkaisa bilang One Ginebra Nation. Sasagutin na ni Attorney Mel Santamaria at Gladys Lana Lucas kung papasama sa tao o sa batas ang napasukan mong relasyon. Sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Magandang tanghali po sa inyo lahat, mga kapatid, kaibigan, kababayan. Muli, ito po ang Relasyon. 1 week po kami from 12:30 to 2 o'clock. Ito po ang inyong lingkod, si Dean Mel Santamaria. Hello! Hello! At makakasama po ni Dean Mel Santamaria, ang inyong lingkod, Gladys Lana Lucas. Isa na naman pong Lunes. At sana'y nandyan kayo hanggang mag 2 o'clock ngayong araw na to. It's another Monday. At Dean, September 21 ngayon. Yes, oo. Oo, tayo yung henerasyon na nakakaalala kung ano ang ibig sabihin ng martial law na ito. Ito yes, ang proclamation, 1081 ba yun, ng dineklara ni Marcos na magkakaroon na ng martial law at lumayo hanggang 20 years. Parang niyang nilift nung mga around 1982-83. Pero actually, it's a fake lifting because nga yung constitution natin, pwede pa rin siya maging legislator. Siya pa rin has sole appointing officer ng mga huwes. So, kontrolado niya pa rin. So this is it until nawala. Ano ka na? High school ka na ba nun? High school ako, 1972. So I'm second year high school. Second year high school ako na nag-declare ng martial law. Yan. Alala ko, grade school ako noon eh. Pero syempre, alam ko na yung mga nangyayari noon. Anyway, so, ayan po. Ngayon, I was monitoring the news over the weekend. Syempre, no? Alam mo, yung nangyari dyan, yung pagbubukas nila dyan sa Manila Bay, yung ginawa nilang White Beach, nakaka-alarma din kasi lumagsa yung mga tao. Tapos ang dami-daming mga photos sa social media na lumabas na parang hindi na nila naobserbahan yung social distancing. Yes, correct. Hindi nila yun na-manage. Not manage, wala. But I do not blame the people for going there kasi parang merong sense of takaw ang mga tao sa beach siguro, no? Sa tagal na parang lumipas na yung summer na maraming hindi nakapag-outing. And many of them, I'm sure, na-miss nila yung beach. Ang iba dun, curious. Alam mo naman ang Pinoy. Alam natin napaka-curious nating no? Yes, oo. Tapos siguro ganon. So yun, hindi nila na-anticipate, dumagsa mga tao, nakaka-worry lang. It's worrying lang. I think yung head nung kapulisan doon, I think kakausapin siya. I don't know kung tinanggal na siya o reprimand siya o whatever, no? Pero kakausapin na siya. Talagang ang daing dumagsa doon. Kaya nga ngayon, yung ibang mga tao, iba rin ang pinopost nila. Pinopost nila yung beach. Yung nagkaroon ng challenge. Oo, pinopost nila yung beach. Tapos pinopost nila ang totoong beach. Alam mo yun?
Juxtapose nila. Oo, yung photos nila sa isang beach. Oo nga sa outing. Yes. Nakakatuwag tingnan. Iba talaga ang mga tao pag nagkaroon ng challenge, sunod-sunod, everybody is into it, Anyway. Oo nga So, okay, So, but of course, eto tayo, nasa special broadcast pa rin po kami ni Dean ng programang Relasyon. We're still doing it. Work from home kami, pero hindi yan mababawasan ang pagbibigay ng gabay sa inyo ni Dean sa inyong mga tanong mamaya sa ating Q&A. Pero bago ang lahat, nagbibigay din tayo ng updates din sa ano na nga ba ang nangyayari sa pandemya sa buong mundo. Ito. So, i-share mo sa atin ang statistics. Ito ang statistics. 31,237,539 ang mga apektado ng COVID-19 at ang mga namamatay ay 965,065 at ang mga nagre-recover ay 22,829,678. Dami na, Gladys. That's right. Okay, ano naman ang sitwasyon dito sa Pilipinas? Napapansin ko, pag dumadating ang weekend, yung Department of Health, siguro they are able to collate many reports coming from all parts of the Philippines. Kaya kung naobserbahan ho ninyo, nagkakaroon ng record ng maraming recovery. Siguro dumadating na yung mga data. So as of yesterday, Sunday, September 20, nagkaroon po ng 20,021 reported recoveries. Kaya lumaki yung number ng recoveries natin. So I'll start with yung cases muna. Meron ng 286,743 cases dahil nagkaroon ng karagdagang 3,331 na nag-positive sa COVID. So ang total recoveries, because of the 20,021 recoveries reported, nasa 229,865. So ang active cases as of yesterday din ay 51,894. Yes. At sa mga, yung tala naman ng mga hindi pinaalad na ma-survive ang COVID, nagkaroon ng additional 55 deaths for a total of 4,984 deaths. Sa mga abroad naman, mga Pinoy abroad, ang total naman ng reported cases ng COVID ay 10,390. So yan, ang pinakahuling ulat natin. Yep. At ingat pa rin mga kababayan. At saka dyan sa pumupunta sa beach, ingat, social distancing, di ba? Oo. Yes. Dolomite crush rocks yan. Di ba? Yes. So okay, so invitation muli sa mga nanonood na po sa amin ngayon sa 1PH, nakikinig sa Radyo 5 at pinapanood din ang aming live streaming sa FB. Para po makarating sa amin ang inyong mga questions for our Q&A, i-post lang po yan sa comment section or as a private message. At pipilitin namin kung pwedeng mabasa namin yan lahat. Although ang nangyayari, kinulang tayo sa oras, sa dami na mga pumapasok na questions. Pero yan po ang paraan para makarating sa amin ang inyong mga tanong. Ayan, okay. Manalangin muna tayo ba, Gladys? Yes. Okay. Panginoon, nagpapasalamat po kami at nakarating kami sa araw ng Lunes, panibagong linggo para makapagsilbi sa aming mga kapatid. At sana patuloy niyo pong linawan ang aming isip, ang aming pag-uunawa, pati na rin pong aming pananalita. Pagandahin niyo po sana at ang aming explain sa aming mga advice ay gawin yung maayos at talagang tunay na makapagbibigay direksyon sa mga kapatid namin na naghahanap ng kalunasan sa kanilang mga problema, sa kanilang mga pagkalito. At lahat po ng ito ay aming iniaalay para sa inyong ikabubunyi, sapagkat kayo po ay tapat at wagas ang inyong pagmamahal. Amen. Amen. Okay, ang isa sa mga nauna sa atin na naka-tune in, hindi pala tune in, nanonood sa atin, walang iba. A special shout out, of course, to Rene Braga Baingco, watching us from Riyadh, Saudi Arabia. Si Rene at ang kanyang mga kasama na isa ng maliit na community ng mga nanonood ng programang Relasyon. Salamat sa inyo. Huwag kayong magsasawa. Nandito kami parate para sa inyo. And also, good afternoon sa iyo. Nasa Cebu kasi si Precious Cha Labrada at happy viewing din kay Cremi Bueno at sa iba pa. Okay, Din.
Yep. Siguro ko pwede na nating simulan with our word of the day. All right. Layon ng programang relasyon na makapagbigay ng payo na naaayon sa batas. Para higit na maliwanagan sa terminong legal, narito ang ating word of the day. All right, mga kapatid, ang ating word of the day for today is, ano nga ba yun, Gladys? Ang word of the day natin? Mandatory. Mandatory. Ito pong hindi po mandatory, ito po ay mandatory. Ang ibig sabihin lang po nito ay sa isang last will and testament, naggumawa na ng disposition ang tinatawag na testator, yung siya pong may-ari, at may inutusan isang espesipikong tao na siya ang mamamahala doon sa gusto niyang ibigay, gusto niyang pagbigyan, para lang makasigurado siya na siya na mabibigyan nyo na. Ang tawag po sa kanya ay ang mandatory. Lalong-lalo na kung ang bibigyan niya po ay mga bata o minor de edad, kasi yun po talagang dapat protektahan ang kanilang ma-i-inherit. So siya po ang magbibigay, si mandatory. Yan po ang ibig sabihin ng mandatory. Ayan po. Okay, mandatory. Yan. Hindi po yan mandatory. Hindi mandatory, okay, hindi so mandatory. Mandatory. Okay, so yun pa ang ating word of the day. At doon sa mga alam ko, who take down notes at gumagawa na yata ng compilation, sige, pwede na ho ninyong isulat yan at maaari ninyong balikan yan for reference sa ating Relasyon official fan page. Okay, yan. Para makarami tayo ng tanong din, I think we can start na rin with our Q&A. Ang programang ito ay bukas sa pagbibigay daan sa paglalahad ng inyong mga problemang pangrelasyon. Mangyari lamang tumawag, sumulat, o kaya naman kapatid, mag-FB message na. Okay. Our first question is, sandali muna. Wala pa akong nakalatag ditong first question puro mga greetings muna to. Mamaya na po yung mga pagbati kasi syempre importante yung mga nagtatanong. Oo nga. Good afternoon. Eto na. Kasama po ba sa reason in filing intestate proceedings ang availment ng estate tax amnesty to compel the heirs to execute the extrajudicial settlement? Okay, ganito po yan. Ang intestate proceedings po, hindi yan extrajudicial settlement. Ang intestate proceeding po ay isang kaso sapagkat hindi nga po magkaintindihan itong mga tagapagmana. So ang nangyayari po, nagpa-file sila ng korte para po matulungin sila ng korte mag-distribute ng mga manahin. Ayun po, yan ang intestate. Ang extrajudicial settlement po, sa tutuusin po, ang nagbabayad yung estado ng patay. Pero siyempre, ang nangyayari po, may mga magmamana. Kaya dapat po talaga mag-share sila lahat. Ibig sabihin, doon sa may makukuha nila, ikakaltasan doon yung share nila para makapagbayad ng estate tax. Iyan po ay pasani ng lahat ng hindi nila pera actually. Pera ng estado na babawasan lang muna para ibayad sa estate tax tapos ipabumudmod sa kanila. Ngayon, kaya lang po minsan talaga may isang nagpapaluwal para matapos na. Wag na natin paggawa. Minsan kasi po nag-aaway pa ganyan. So nag-a-advance ika nga. Syempre babayaran siya. Nag-aabono po siya kasi kung hindi po nababayaran ng estate tax, hindi maibibigay sa inyo isa-isa. Although sa inyo nakuha niyo po 'yon, that's just a limitation provided by law. Ayan po. Yes. Oo. Kaya hindi ko rin masyado nakuha yung tanong niya kung bakit kasama sa intestate proceedings daw yung pag-avail ng estate tax para mapilitan na, parang hiwalay kasi yung intestate doon sa extrajudicial, di ba, din sa pagpapaliwanag mo. Pero tama rin siya. Kung hindi sila magkaintindihan at nagkaroon ng intestate, sabihin na rin sa judge, kaltasan nyo na rin dyan bago nyo ipamudmud sa amin yung estate tax para mabayaran na namin. Ngayon pa lang, kahit umaandar na yung kaso, kahit simula pa lang ng kaso, alam mo yun, para wag kaming matagalan dito sa pagbabayad ng estate tax. Oo. Makaka-comment lang ako dyan tungkol sa estate tax kasi nabanggit mo din, di ba, na yan ay hindi yung tao ang nagbabayad, kundi
yun ay kinukuha mismo doon sa estado, di ba? Doon sa property, di ba? Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan paggawin yun. Kasi kung tutuusin, from the previous owner, yung hindi pa namatay yung may-ari, taon-taon na binabayaran na yan ng amilyar. Totoo yan. Tapos nung mawala na siya at ipapamana, mamamana na ng kanyang mga heirs, parang nabawasan pa yung value ng kung ano man ang kanyang Totoo naiiwan. yan. Because the estate tax. Totoo diba? yan. Kaya ang advocacy ko, Gladys, talaga, ang advocacy ko talaga, noon pa, i-abolish ng estate tax. I-abolish na talagang nasisira at nawawasak ang ari-arian na napundar. At minsan, Gladys, nawawala pa. Alam mo kung bakit nawawala? Kung ganito ang iyong ang estado mo, tapos kukuha pa ng 6%, di ba, Gladys? Wawasakin na talaga yun at pagbibili sa ibang, maaring walang pambayad. Walang pambayad ng estate tax. So, ang mangyayari, yung mga kawawang mga heirs, ipagbibili. Wala namang tao kasing bibili ng patsi-patsi. 'Di ba? Gusto niya yung lahat. Kaya baka mawala pa sa kanilang mamanahin. Kaya kung sana iyan ay ma-abolish na, napakamalaking bayad diyan sa mga middle class people na talagang blood, sweat and tears ang pagtatrabaho. Siguro sa mga milyonaryo okay lang 'yan. Ligyan nila ng parang ng ceiling. Hanggang dyan, walang bayad ng estate tax. Pero kung ang income nyo hanggang ganon, lampas dyan, sige, babayad kayo ng estate tax. Parang ganon ba, Gladys? Pero hindi dapat talaga pagbayarin yung mga middle class people ng estate tax. Sa tingin-tingin ko lang. Kasi there is a danger na mawawala sa kanila ang kalupaan na iyan. Kasi unang-una, Gladys, hindi sila makapagbayad ng estate tax kasi ang mahal. So, papatong-patong yung mga interest at surcharges. Yan. After several years na hindi naasikaso, baka na lumaki na yung mga surcharge at interest, baka halos mawala na, maubos talaga. At yung pinaghirapan ng namatay, mapupunta sa gobyerno. Diba? Yes. Yun. Nako. Okay. Anyway, sandali lang, nakita ko ha. I think bago natin ipagpatuloy din ang ating Q&A, mag-break muna tayo. Sandali lang naman to. Diyan lang ho kayo, babalik kaagad ang programang Relasyon. Ang oras natin, 12:48 ng tanghali. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Napakarami na pong paalala ng otoridad sa pangunguna ng Department of Health o DOH upang maiwasan at malaman natin kung paano nga ba ang gagawin kapag nagkaroon ng COVID-19. Ngunit hindi pa rin po lahat ay nakakasunod sa mga paalalang ito. Kaya naman naglunsad ang DOH ng kampanyang Bida Solusyon sa COVID-19. B para sa bawal walang mask. I para sa isanitize ang mga kamay, D para sa dumistansya ng 1 metro, at A para sa alamin ang totoong impormasyon. Para sa iba pa pong impormasyon, bisitahin ang Bida Solusyon at DOH official Facebook page. Tandaan, together we can beat COVID-19. Maraming salamat po. Slana Lucas, Relasyon sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Tuloy-tuloy tayo, Gladys. Ito po ang programang Relasyon at ito ay nasa Q&A. Ito ang susunod nating tanong, Dean. Okay. May ni-loan po kaming bahay sa Batangas, pero since napag-desisyon na namin na umuwi ng Bicol, pinasalo namin yung bahay sa iba. Nagkasundo po kami ng buyer sa amount na babayaran nila sa amin at sila na rin na magtutuloy ng amortization sa bangko. Nagkapirmahan po kami sa attorney at sumang-ayon sila na babayaran kami within a year. Ang problema, nakaisang hulog lang siya sa amin and then wala na. Ang pinakamasaklap, nagulat ako kasi tinawagan po ako ng bangko na for hatak na daw yung bahay. So meaning, di rin niya na bayaran yung amortization sa bank. Ano po ang sa kanyang ikaso? Well, breach of contract, maliwanag. Nagkaroon kayo ng kasunduan at hindi tinupad. So, dalawa po ang pwedeng remedyo niya dyan. It's either one, specific performance, pilitin niyo siyang legal na ipagpatuloy ang kanyang pananagutan,
ipautos niya yan sa korte, burahin na ulit, tanggalin na ulit, rescind ang kontrata at magbabalikan lang po kayo ng mga nakuha nyo na, kaya lang may damages po. Ibabawas dyan yung tinatawag na damages. Ngayon, Gladys, dyan sa tanong niya, may pahabol siyang isang fact Tinawagan daw siya ng bangko na iilitin na. Bakit? Hindi ba nila kinausap yung bangko dun sa assignment na nangyari? Bakit siya ang tinatawagan? Kasi kung nag-usap ang bangko, siya at saka yung bagong nagbabayad, di malinaw ang usapan. Yung bangko hindi siya ang tatawagan, kundi yung isa. Bakit siya ang tinawagan? Di ba nagtataka lang ako doon? Sinali nyo ba ang bangko sa usapan ninyo? Gumawa ba ng deed of assignment na pumirma rin ang bangko? Para alam ng bangko kung sino na ang kanilang pupuntahan. Kausap, di ba? Kasi normally, basta nagkatapusan yan, may isang kontrata kayo, okay, may utang siya sa inyo. Pero nawala na ang pananagutan nyo sa bangko. Di ba? Pero ang nangyari dyan, baka, ewan ko lang ha, kasi may pahabol kayong facts na nakapagtataka. Yes. Okay. Let's move on to our next question. Attorney, yung anak ko po sa school, ang guardian niya ay yung tatay niya. Okay. Nakapirma kasi ang tatay niya sa birth certificate niya po. Tapos ngayon ay pinapalipat ko na ako ang ilagay bilang guardian kasi nung naipanganak siya, ay nag-abroad yung tatay niya. Wala na kaming contact hanggang ngayon na grade 1 nung bata. Ayaw po nilang ilipat sa akin. Gusto ko pong mailipat sa akin, kaya lang bakit kailangan pang humingi ng certificate sa barangay? Ako po yung nanay at never niyang nakita ang tatay niya. Hindi rin po kami kasal at magkaibang probinsya. Di ba dapat ako po ang guardian kasi ako ang kasama? Illegitimate pala siya talaga din. From the very start. From the very start po kayo. Ang sabi nga po ng batas, ang may parental authority lang sa isang illegitimate child ay ang nanay. Wala pong parental authority ang tatay. Ano po? Tsaka, birth certificate, hindi naman po liligay sa birth certificate na ang guardian ang tatay. Siguro pumirma lang. Siguro sa mga dokumento sa mga eskwelahan nakalagay guardian. Pero sa legal po, kayo po talaga ang guardian. Kayo po ang taong may poder sa anak ko. Kayo lang bilang nanay ng isang illegitimate child. Yan po. Ang decision niya, ang mananaig. Mananaig. Bakit kailangan pang humingi ng certification sa barangay na siya ang nanay? Na siya nailipat siya bilang guardian. Bakit ganon? Wala po. Pagka minsan, walang papel dyan ng barangay. Sa tingin ko, wala talagang kapapil-papil dyan. Kausapin niyo ulit yung eskwelahan, baka they are just asking for things which are really useless. Ano mapapatunayan ng barangay? Ang barangay, ang decision ba ng barangay ang mananaig sa pagtitiwala o sa pagbibigay aruga sa bata? Sa pagbabantay sa bata? Wala pong kinalaman si barangay captain dyan. He is irrelevant to the case. Okay, eto din. Next question. Yung mga pamangking ko'y naghahabol daw ng kaparte ng ama sa lupa. Ang sabi ko'y kumuha sila ng magsusukat para legal, pero ayaw pong gumastos. Ang ginawa ko na lang po'y binigyan ko na lang sila at tinuro ko na lang ang pagitan. Wala naman po silang naging tutol. Ngayon po ay may nakapagsabi na malaki raw yung lupa namin. Pero hindi po talaga sakop yon. Matagal na ang sabi ko'y magpapadagdag pa raw sila, ganong may kasunduan na kami sa barangay at pirmado na silang lahat. Pwede pa ba yung dagdagan ako? Ang question dito yung shares. Well, totoo po ba maliit? Totoo bang malaki? Totoo bang, kasi po normally po, halimbawa po, eto si Lolo, eto yung mga anak, si A, B, C, tapos si A may anak na X and Y. So, kung namatay po si Lolo, 1/3, 1/3, 1/3 yan. So, kung namatay po si A, siyempre pupunta doon sa mga bata, yung 1/3 ni A. At yun po paghahatian ni X and Y. So, talaga po, kung nakapagpirma si X and Y, normally po, dapat yun ang tinatawag ng waiver. Kasi kung namatay muna si tatay, siyempre pupunta doon si X and Y. Kung ang pinirmahan po nila ay waiver, normally po, yun na po,
that is irrevocable po. Pero ang problema, pwede po talagang sabihin, hindi namin naintindihan kung ano yung sukat dyan. Di ba po? Okay, there is a mistake. Kasi po, ang mistake will always be a ground for reformation. O para po, kasi siyempre po, pantay-pantay eh. Kung ganito po dapat ang mamana ng mga tao, tapos ganyan lang napirmahan nila, talagang unfair naman po. Dapat po talaga naintindihan nila yung waiver nila at talagang walang ka-mistake na nangyari. Ayan po. Ayun, pwede subject to. Kasi kung ako din naman isa doon sa magkapatid, sa mga pamangkin niya, kahit na pa siguro tinanggap ko na, ito ang magiging share ko. Tapos later on, nalaman ko na, maliit pala yung naibigay sa amin na dapat parte ng tatay namin. Bakit naman hindi ako maghahabol? Kasi yun ang karapatan namin, di ba? Yun ang share namin dapat. Hindi ito yung, nagpirma na kayo, wala nang dagdag, hindi na pwedeng magdagdag. Yung totoo ang yung totoo dapat, yes. At lalo na baka may mistake nga, Gladys, na nangyari Supat. Yes. Okay. Magtatanong lang po, may hearing po kami sa Thursday. Kapag hindi kami maka-attend, hindi po ba ito ma-dismiss? Dahil sa pandemic, kaya hindi po kami makabiyahe sa place ng hearing. 2014 pa po itong kaso namin. Until now ay hindi pa po tapos. Well, alam niyo po, ito na po talaga ang halaga ng isang abogado. Palagay ko po dapat may abogado kayo doon Siya na po mag-e-explain sa korte kung ano ang nangyayari sa inyo. Ang mga huwes naman po, reasonable. Ibig sabihin, ano naman po sila, fair. Titignan nila kung ano yung merit ng kaso nyo. Kaya ito na ang pagkakataon na sabihin nyo sa abogado, pwede bang pakisabi ito? Pwede bang attorney, pumunta ka muna sa bahay, bibigyan ka namin ng sulat or something like that para lang may mapakita sa korte. Diba? Kasi siyempre, kung wala namang mapapakita ang abogado nyo, unfair rin naman sa mga abogado nyo. Baka nga i-dismiss diba? Kaya dapat tulungan nyo rin ang abogado nyo, bigyan nyo ng mga kasulatan o patunay o medical certificate para mapakita sa korte. Ayan. Okay. Next question, nasagot na natin yung tungkol sa guardian. Eto. Din, umami na po yung babae na may relasyon sila at hindi siya pinilit na magtago sa bahay nung lalaki. Ano po ba ang pwede nilang ikaso dahil nagsinungaling siya na wala doon yung babae kasi ang sabi niya, huwag siyang ituturo kasi sasaktan siya ng magulang niya. Ano kaya ito? Follow up daw ito. Umami na yung babae na may relasyon siya at hindi rin siya pinilit na magtago sa bahay. Pero yung lalaki, itinanggi na wala doon ang babae. So, well, depende ang sa circumstances po iyan. Hindi po kaagad-agad na masasabi na porket nasabi yon masama ng taong isang tao. Kasi hindi po black and white. Dapat titignan ang context ng sitwasyon. Dapat titignan ang content ng sitwasyon. Kasi baka nag-aalangan nga yung lalaki. Baka totoong sinasabi ng babaeng to na oras makita siya ng mga tatay at nanay, baka saktan. Hindi po natin alam. May mga gulang po na nananakit. Wala naman na po ako. Hindi po ako nag-judgment. Kaya yung dynamics po nun, hindi siguro alam ng lalaki kung anong gagawin niya. So, to be safe than to be sorry, para mapangalagaan ng isang taong sa tingin niya baka nasa panganib, siguro nag-white lie siya, nagsinungaling siya, pero it is not necessarily the case na kung ang tao ay gumawa ng kaganon, meron ng krimen o meron ng kasalanan. You have to take it in the context of the situation. Kilala nyo ba itong mga magulang na ito? Diba? Kilala nyo rin ba itong mga lalaking ito? It's just like that. You have to analyze each individuals involved there. It's not black and white. Ayun. Ni-review ko din Ito yung nagtanong sa atin ng Friday na 19 years old na yung babae. Nasabi mo, lampas na siyang 18. Hindi na siya basta-basta pwedeng madiktahan ng magulang niya. Kung kusa naman siyang pumunta sa bahay ng kanyang boyfriend. Diba? Ito yun. Follow-up question niya. Ngayon, whether yung pagsisinungaling ng lalaki masama o hindi, well, it will now depend on the context of the situation. Ang content ng situation, ang personalidad ng mga magulang, ang personalidad ng lalaki, at ang personalidad ng babae.
dapat i-analyze yun. Hindi pwedeng, sinungaling, mali. Di ba? Kakasuhan ka na. Sinungaling ka. Hindi ho dapat ganun. Kaya po nagkakaroon ng depensa kaagad-agad. Di ba? Kaya dapat look at the context of the case and learn the personalities of the people. Involved, yes. Okay, babalik po kami ni Dean for more questions sa ating Q&A dito sa programang Relasyon, makaraan ng ilang paalala. Ang oras, 1:01 ng hapon. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Ginebra San Miguel. Lahat tayo ay magkaisa bilang One Ginebra Nation. Ang inyong kinagigiliwang tambalan tuwing umaga, nasa Radyo 5 na. Abangan! Sa oras ng sakuna, may karamay ka para sa mas maunlad na pamayanan at masayang buhay. May katuwang ka para sa mga kwento na nagbibigay pag-asa at inspirasyon. May kurot sa puso mo. Alagang kapatid. Ito po si Cheryl Cosip. At ito naman si Menchie Silvestre. Pag tila wala ng matatakbuhan, may tulong na darating. Sa programang Alagang Kapatid sa radyo. Alagang Kapatid sa Radyo 5, 92.3 News FM. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel. Lahat tayo ay magkaisa bilang One Ginebra Nation. O kasintahan, boss sa trabaho o boss ng puso mo, relasyon. Sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Nagbabalik po kami, mga kapatid, kaibigan. Si Dean Mel Santa Maria po ito. Inaanyayahan ko po kayo sa aking YouTube channel, Attorney Mel Santa Maria. Kung mahilig po kayo sa YouTube internet, dalawin nyo po ako doon. Hanapin nyo Attorney Mel Santa Maria. At kung sana po, kung nanaisin nyo, mag-subscribe po kayo. May makikita po kayong aking mga advice, interview, at saka po reaction. Ayan. May makikita kayo dyan, doon po. Kaya, sige po, sana makita nyo ang aking Attorney Mel Santa Maria YouTube channel. At kung kayo yung nag-subscribe kasi po, magkakaroon kayo ng notifications na may bagong material o may bagong video na nandun sa channel na yon. Tama. Ayan. Okay, back to our Q&A din. Attorney, may association po kami sa mga nagre-renta ng bahay. Paano po kung yung iba'y hindi nakakabayad, mga 3 to 6 months, mga 3 months na po ngayon? Paano po ang pwedeng gawin ng asosasyon sa kanila? Well, ano yun po, kung kayo po ay nagkaroon ng kasunduan, ang kasunduan pong yan ay kasunduan pa rin po yan. Kontrata po yan. So, halimbawa kung ang punto nyo, nakikinabang sila sa mga benepisyo nung asosasyon sa pamamagitan ng tutulong ng iba o pagbabayad ng kanilang dues, pwede nyo pong kasuhan sila ng specific performance kasi po napagkasunduan yan. Parang kontrata po yan. No? Kaya, ayan po ang magagawa ninyo para po sila rin ay magkaroon ng participation sa sa mga gastusin ika nga ng asosasyon. Okay. Okay, ito naman din bilang isang driver, okay, tingnan natin. 3 years na po ako sa pinagtatrabahuan ko bilang isang family driver. Ngayon po, magre-resign na ako sa December. Ang tanong ko lang po, kapag nag-resign po ba ako ay meron akong makukuhang separation pay? Wala pa po akong kontratang pinirmahan? Tapos hindi rin po kami binigyan ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Pwede ko rin ba silang habulin doon? Okay. Maraming salamat po, family driver. Okay. Kasi po ang nagiging problema dito, ang family driver po ay hindi kasambahay. So, hindi po sila pumapasok sa kasambahay law na dapat bayaran nyo ng SSS,
Pag-ibig, ganun po. O, PhilHealth pala, PhilHealth. So hindi po kasambahay ang isang family driver. Hindi rin po siya papasok rin sa, strictly speaking, sa labor code. Kasi he is a one-on-one na personal driver. Ano po, ha? Kaya po, hindi rin masasabing karapatan niya na ang magbayad ng SSS o Pag-ibig o PhilHealth ay ang boss niya. Kasi po, para siyang nagiging independent contractor. Ano po, kasi independent contractor na normally para siyang self-employed na ang nagbabayad ng SSS o Pag-ibig o PhilHealth ay siya. Kaya lang minsan ang ilang mga nagpapatrabaho mabait, sasabihin nila ako na lang, sige, magbabayad ng SSS mo, mura lang naman So tuloy ang nangyayari, akala nila karapatan, di ba? Karapatan. Pero sa totoo lang, parang isang act of generosity. Kasi po ang driver po dapat po sasang-ayon sa kontratang dapat nilang mapag-usapan ng nagpapatrabaho sa kanila, kahit po salita lang. Kasi po ang kontrata po ay pwede namang salita at pwede namang nakasulat. Kaya dapat tatandaan lang, Sir, meron ba po akong separation pay? Kung sakasakali lang po na umalis na ako. Dapat ganun, meron po ba akong 13-month pay? Ganun po. O meron pa ba? Sino po magbabayad ng SSS? Pwede niyo pong pag-usapan yan. Pwede niyo pong mag-usapan. Yung ibang nagpapatrabaho, nagkukusa na lang. Pero hindi ibig sabihin na talagang strictly na obligasyon yun ng nagpapatrabaho sa inyo. Pero siyempre po, dapat kayo mabayaran ng sweldo. Yun, hindi po mawawala yun. Sapagkat po, kahit na walang batas o walang kontrata, ang sweldo po, dapat bigyan nyo ang pagsisilbi ng isang tao sa inyo. Pero yung mga added na mga requirements ng batas, dapat iuutos muna ng batas para gawain ng isang tao, kamukha sa kasambahay law. Inutos muna ng batas sa mga nagpapatrabaho doon sa kasambahay na ito bibigay nyo. Pero wala pong ganun sa driver. Wala. Kaya kusa lang po yon. Yun po ang kaya kausapin nyo at sabihin nyo. Pero separation pay, wala po eh. Walang nakatakda. Hindi obligasyon. Pero voluntary ng nagpapatrabaho sa inyo, baka pwede. Yan po. Oo. Malay natin, merong isang mambabatas dyan na maggumawa ng bill, tapos eventually maging batas for family drivers, o pwedeng baka magkaroon ng expanded kasambahay law, include drivers. We don't know that later on. Kasi malinaw kasi yung kasambahay law eh. Talagang wala yung driver doon. Walang yung driver doon. At saka sa labor code, di ba, Gladys, dapat 10 muna. 10 muna ang companion mo. Ito one-on-one. Kaya kontrata ito. Okay. So anyway, pero maraming mga bababait din na even without that law, nagbibigay. Oo nga eh. Ngayong pandemic, Gladys, yung mga driver, hindi masyado sila nagtatrabaho kasi nga walang pupuntahan eh. Pero may mga iba, ganun pa rin sweldo, ha? I mean, it's an act of generosity na lang, tuloy pa rin. Kahit na sa totoo lang, dapat ang rule is no work, no pay. Alam mo yun, no work, no pay. Pero para lang makatulong sa pandemic, mine-maintain pa rin, di ba? Yun. Tama. Okay. Anyway, hello po. Good afternoon. Huwag nyo na lang pong banggitin ang pangalan ko. May hindi pa ako nakaunawaan about po sa CR. Nagpasipsip po sila, kailangan po ng ambagan. Ngayon po, hindi po kami nakapag-ambag, gawa ng kinapos kami sa pera. Ngayon, yung tao ay hindi naman po namin kausap about sa pagbabaya doon, sa pag-ambag. Ang laki ng problema namin, siya po yung laging may issue. Nag-post sa social media, pero hindi daw tungkol doon sa CR ang pinost niya, kung hindi tungkol sa personal kong buhay. Doon na yung sinabi niyang ganito raw ako at maraming paninira sa kanyang ginawa at hindi isasampal daw niya yung pera niya sa akin. In short, may nabasa po ako about sa cyber libel na basta po may patunay na screenshots o anuman, basta iisang tao lang daw po yung kaaway ay may laban
kasi paninirang puri yung kanyang ginagawa. So, ano po ang hakbang at pwede kong gawin para po matapos na itong pagpo-post niya? Maraming salamat po, attorney. More power sa inyo. Ang libel po ay isang nakasulat na paghahamak, pangliliit sa tao, pagpapababa ng dignidad at sa pamamagitan ng pagpaparatang ng kung anong kondisyon, status, krimen, kalagayan sa buhay, na talaga po ang layunin ay ibaba ang pagkatao ng tao. Kung ginawa po yan sa isang internet, sa cellphone, tawag na po dyan cyber libel. Kaya nga po, kung mapapatunayan nyo na siya talaga mismo ang nag-upload ng mga murang iyon, iyon po, talagang maidedemanda nyo po sila. Kaya lang dapat patunayan na siya nga mismo yung mga nag-upload nun. Ayan po. Okay. Eto din, gusto ko lang pong i-inquire, may karapatan ba ang asawa at mga legally adopted children sa lupa na minana ng lolo ko sa kanyang mga magulang? Nakapangalan po sa lolo ko ang title ng lupa, pero ini-insist ng kapatid niya na wala daw karapatan ang lola ko, mama at angko ko dahil patay na daw si lolo at adopted lang daw ang mama ko. Nakuha na po namin ang electronic copy sa ROD, pero patuloy pa rin ang panggugulo nila sa amin. Hindi po equally divided ang lupa sa mga kapatid niya. Tigpa 5 hectares, pero sa lolo ko po ay 1.5 lang, tapos gusto pa nila itong kunin. Meron daw kasi silang mother title, kaya hindi nila sinasabi na fake yung title na hinahawakan namin. Nung buhay pa si lolo, mahaba na itong story. Anyway, well, adopted si mama at si uncle. Okay, adopted si mama at uncle, legally adopted. May makukuha ba silang share? Basta't adopted ka, para ka na ring tunay na anak. Lahat ng benepisyo ng isang tunay na anak ay dapat makuha rin. Halimbawa, 5 kayo. Legitimate, adopted, legitimate. Pantay-pantay lang kayo. Pantay-pantay. Kasi parang tunay na anak, ang legally adopted child. Ayun po. Kaya kung nagkukulang ang binibigay, dapat po punuin. Sapagkat ayon sa batas, pantay-pantay. Ayan po. Ayun. At kung may problema, Gladys, yung parati natin sinasabi, file kayo ng intestate proceedings. Para ang korte po patawag lahat ang mga tagapagmana. Ayan po. Okay. Ang attorney, tanong ko lang po, ano ba yung mga benefits na mga, ito naman, peace worker dito sa Pilipinas? May overtime at night differential ba kami dapat? 12 hours po kasi ang trabaho ko. Peace worker. Ang peace worker po pwedeng i-consider regular, pwedeng i-consider rank and file, depende po sa pagtuturing nung nag-e-employ. Actually, pwede Kaya lang, it's just the name itself, ang ginagawa lang nila piece by piece. Pero actually, regular sila because they have a term. O, ibig sabihin may kontrata. Iba po rin yan sa pakyawan. Peace rin yun. Peace rin yun. Pakyawan naman po yun na, okay, piece of work, okay, burdahan mo ito sa isang buwan. O sige, yan, basta maburdahan mo yan, tapos na yan. O, iba po rin yun. So, nasaan po kayo dyan? Kasi po, kung nasa una kayong dinescribe ko na, ang trabaho nyo, regular employee kayo. Pero 10 punyaleto, handkerchief, natatapos nyo, inang kontrata ninyo, week by week, pero may kontrata kayong, may tenure, baka ho kayo regular, at saka baka kayo, regular, at saka rank and file, lahat po ng benepisyo na nasa labor code para sa regular ay nandoon. Kapanatagan ng pagtatrabaho, overtime pay, night differential, meron po kayo dyan. Pero kung kayo po yung parang binigay lang sa inyo at sinabi, sige, gawin mo na, basta sa isang linggo, tapos lahat yan, ha? Iba po yun, mga independent contractor po yun. So, yun ang dapat nilang alamin. Ano ba the nature of the work. Sure. Anyway, okay. Babalikan po namin ni Dean ang ilan pang mga tanong dito sa ating Q&A. Baka ng ilang paalala. Diyan lang po kayo. Ang oras natin, 1:15 ng hapon.
responsibly. Mula sa Ginebra, San Miguel, isang ganadong mensahe ng pag-asa, pagkakaisa at pagbangon sa new normal. Tayo'y magkaisa. Attorney Mel Santa Maria, Gladys Lana Lucas, Relasyon. sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Okay. Tuloy po tayo. We're back. Oo. Sabi niya, legit po bang bumili ng unit sa government housing? Rights lang daw at ang asking price ay 550,000 pesos. Humihingi siya ng advice. Okay. So sinabi niyo anong housing project ba yan ng NHA? Basta gobyerno po. Basta gobyerno. Pupunta parati po kayo sa ahensya na nangangasiwa ng project na iyan. Kasi nga, baka nga po, merong mga prohibisyon, may mga limitasyon, sapagkat po mga biyayang nanggagaling sa gobyerno, talagang naninigurado ang gobyerno na pumupunta sa mga tamang tao. Hindi po pagkakakitaan ng mga tao. Di ba po? Kaya dapat po ang kakausapin niyo po, hindi lang yung inyong nagtitinda sa inyo, kung hindi po yung nangangasiwa nung building na yon. NHA po ba? Ganun po, dapat ganun parati. Kung bago sa mga magsasaka, Department of Agrarian Reforms, ganyan po. Basta't gobyerno po, maingat, sapagkat may mga limitasyon at kondisyon ang mga biyayang binibigay sa mga sa tingin ng gobyerno ay karapat-dapat. Yung pala, profiteering, no? Nagpa-profit siya. So, yun po, kaya nga po iniiwasan yung mga ganon. Yes. Okay, good afternoon. May bibilhin po kaming lupa. Ano po ba ang una naming isa-settle or unang aalamin kung ito po ba ay walang problema? Dahil nagkasundo naman po ang magkakapatid na idebenta po ng isang kapatid ang kanyang parte at yun din lang po ang bibilhin namin. Sabi niya. Ganito po iyan. Ganito po iyan. Linawin ninyo. Linawin nyo po ang usapan, ha? Iyan po ba ay na-survey na? Hati-hati na po ba iyan? Okay po, hati-hati. As in hati-hati po, ha? Hati-hati. Kasi po, kung hati-hati na yan, malinaw naman po. May mga boundary na. At iyan po, madali. Madali yun. Nakikita nyo na ang boundary, yun po ang ililigay sa deed of sale. Matitinda sa inyo. O hindi pa po ba hati-hati yan? Ang turing po dyan, ang tawag sa batsats dyan, Gladys, aliquot part. Baka aliquot part, ALIQUOT. Baka aliquot part lang po yan. Kung apat na magkapatid, ang aliquot part ng bawat isa, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Iyon po ba ang pinagbibili sa inyo? Yung party lang. Kasi okay po yun. Okay po yun. Basta't basta't namatay na ang mga magulang nila. Kanila na po yun. 1/4, kaya lang hindi pa nila nahati. Okay po yun. Kaya lang po, hindi nyo alam po kung saan kayo mapupunta. Oras naghati-hatian yan. Yes, tama. Yes. Which 1/4 is that? Yan ba yung nasa bundok? Yan ba yung nasa tapat ng kanal? Yan ba yung nasa malapit sa resort? Wow, yun po mga risk Di ba po? Yun. Kaya po, at isa pa po, tatandaan ninyo po, kahit na okay sa mga kapatid, sinabi po sa batas natin, ang mga co-owners, meron pong karapatan ng right of redemption. Within 30 days, oras na nalaman na nila na na-consummate na yung sale, within 30 days, meron po silang right of redemption. Kasi po, ang idea ng isang co-ownership, para lalo na sa mga tagapagmana, ay para maging intact yung namamana sa pamilyang iyon. Kaya binibigyan po sila ng right of redemption. Yan po ang mga tatanungin nyo. Kung exercise sila yung right of redemption nila, o kaya kung ano makukuha nyo, malabo-labo pa po. So, madami pang dapat itanong. Ayan. Yes, ayun. So, in your experience, Dean, meron bang mga bumibili talaga ng alikut part? Meron. Konti na lang yan. Kasi nga, actually, it's a high risk It's a high risk thing. Diba? Oo. Lalo na, kung nag-aaway-aaway pa yung mga magkakapatid, akin yan, dito ako, akin yan, dito ako, ayan. Intestate proceeding na. Wala na. Baka abutin na yan ng
Di ba? At ikaw ang bumili, nakatiwangwang ka na lang, nagkakamot. Ay, saan ba itong pinasukan ko? Di ba? Okay. Question, Dean. Good afternoon. May laban po ba ako sa taong sinisiraan po ako sa social media? Pero hindi niya po binabanggit ang name ko. Pero alam po ng lahat na ako lang po ang kaaway niya, attorney. Ano po bang hakbang ang aking gagawin? Yan ang pasanin mo kung maghahabla ka. Dapat nakakasigurado ka na ang mga nagbabasa, isa lang ang nasa isip nila, ikaw. Dapat sigurado ka doon. Kasi kung magkamali ka, meron palang katulad mo, baka ma-perjury ka. Di ba kasi sa libelo... Balikan siya ng kaso. Oo, kasi sa libelo, hindi naman talaga requirement na particularly ipangalan mo siya, in-name mo siya. Basta't lang, nagparatang siya sa isang tao na kung babasahin ng iba yung taong yon, ay walang kaduda-dudang iyon ang pinag-uusapan, maaring pa rin pumasok sa libelo. Kaya lang, iyon ang punto doon. Walang kaduda-duda na siya nga iyon. So, sa mga nagbabasa. Diba? Yun. Yan. Walang kaduda-duda. Yes, nakakatakot kasi baka hindi siya ang sinasabihan, akala niya lang, parang ganon. O akala rin ng mga nagbabasa. Diba? Oo. Tapos sa korte, biglang lumabas. Ako po yun, ako po yung tinutukoy niya, nagbati na po kami. Mali. Mali sila ganon. Ako po yun, yung sinasabi niya nakasalamin. Ito po, nakasalamin ako. Tapos, nako. Kaya po, dapat lang sigurado. Yes. Okay, ito naman din. Good afternoon po. May kinakasama ako ngayon na ang status niya ay matagal na silang hiwala ng asawa niya. May nabili ang kinakasama ko ngayon na isang lupa at pinatayuan ito ng bahay. Kung sakaling magpapakita ang asawa niya at hilingin ang kanyang share, may karapatan pa ba siya? Hiwalay naman sila and thought na presumptive death na desisyon? Merong presumptive death. Opo. Ibabalik po iyon. ibig sabihin, kasi po, parang ang pagkaintindi ko ganito, Gladys, hiwalay na sila, tapos nakakuha yung kapartner niya na presumptive death. Tignan niyo po yung pangalan ito po ang pambihirang desisyon. A death which is merely presumed. Hindi po itong desisyon na nagsasabi, you're dead. Hindi po. You're really dead. You are really dead. Wala, hindi po. Ang sinasabi, yes, Gladys, this is a decision that presumes. Kaya po, basta lumitaw yung tao, natalo na yung presumption. Maari pong ipabalik niya lahat. Magpa-accounting ulit pulas siya lahat. As a matter of fact, nasabi nga doon sa ating batas, kung napamana na, yung ari-arian niya, maari pong i-collate ulit. Ayan. Manghirap nun, ano? Imagine. Ang hirap talaga. So, ikaw na, Ang hirap talaga nun. Ayan. Okay. Ngayon po, tuloy po tayo sa ating mga... Kaya po, alam niyo po, ang ibig sabihin po talaga ng presumptive death ay isang pagpapalagay na isang tao ay patay. At ito po ay isang napaka-importante rin sa mga gustong magpakasal ulit. Sa gustong magpakasal ulit at hindi na talaga makita ang kanilang asawa. As in, ginawa na nila lahat ang mga dapat nilang gawin para hanapin ang asawa nilang nawawala at wala pa rin. Paglipas po ng 4 taon, huwag pa kayong magpapakasal, hindi pa po. Pupunta po kayo sa korte at papadeklara nyo ang asawa nyo na ipagpalagay na patay, presumptive death decision. At basta't nakakuha na po kayo ng isang presumptive death judicial decision, tsaka lang po kayo pwedeng mag-asawa. Akala po kasi nung iba, basta't lumipas ang panahon na hindi na nagsasama, 5, 7, 8, 10, automatic pwede nang magpakasal sa iba. Mali po iyon. Pati na rin po ang mga ari-arian na nanatili pa rin pong conjugal. Kasi po, sabi ng batas natin na
Sabi po ng batas natin na kahit na magkahiwalay kayo, hindi po ito natitinag ang kaayusan ng pag-aari hanggat hindi po napuputol ang kasal o inaaktuhan ng korte. Ayan, Gladys. That's it. Okay, I'm back. Medyo nawala lang ako ng panatali, but I'm back. Na-explain ko naman yung presumptive death. Madami kasing pwedeng gamitin yan yung presumptive death. Okay, next question. Hello po. Ito pa rin yung nasagot na namin yan ha. Paulit-ulit niya kasing pinost yung kung tungkol doon sa pinost daw ang kanyang pangalan. Okay, next question. Peace worker, we done that already. Ayan, eto. Mahaba na naman to. May habol po ba kami sa lupang mana namin noong 2010? Namatay ang papa ko, kaya napilitan kong ibenta ang lupa ng papa ko sa Mindanao dahil walang pangbayad ng kabaong. Gumawa ang mama ko ng kasulatan na yon ay dinibenta niya sa isang uncle. Nagpauna sila ng 50,000 pesos, saka na lang daw yung iba. Until now po, 10 years na, ay wala pang sapat na kabayaran ang 50,000 sa lupang sobra po 1 hektarya. May mga tanim pang goma, rubber, at halos kalahating hektar na sakahin. Wala naman pong date of sale na napirmahan ang mama ko. Mababawi pa kaya namin yon. Sana po'y mapayuhan nyo kami tungkol dito at kung ano daw ang pinakamagandang gawin nila. Naguluhan ako dun sa facts of the case. Naguluhan po ako sa facts ng case. Okay, may property ang lupa si papa nila. Binenta ng mama nila sa isang uncle kasi walang-walang pera. Okay. 50,000 paunang bayad. All the rest, hindi nabigay. 10 years na. May habol pa daw ba sila? Kasi 1 hectare yun na may mga nakatanim na rubber at meron pa daw na ibang sakahin na area. May habol pa kaya sila doon? Kung ang pinagbili pag-aari lamang ni nanay. Kung ang pinagbili ay pag-aari lamang ni nanay. Kanya yun na pwedeng pagbili kahit kanino. Kahit anumang halaga. Sometimes nga, the law cannot follow you every step of the way. Na porkita na 100,000 na pagbili mo ng 50,000, hindi ibig sabihin meron ng dishonesty doon. It's just that that's a bargain sale. Yun lang po ang nangyari. Kung sinasabi niyong napilitan lang si nanay, ayun, napilitan na talagang parang talagang pinilit siya ng isang tao na ibigay yon sa halagang yon. That's intimidation threat. Kung may ganun po, nababawi po yon. Basta't nawala na yung threat. Ngayon po, kung iyan naman ay conjugal, ayan, baka nga may punto po kayo. Kasi kung napatay na si nanay, namatay na si tatay, ang ari-ari ang conjugal property po ay nagiging pag-aari na ni nanay at ni anak. Yung mga anak. So therefore po, kung may napagbili si nanay, yung party niya lang po ang magiging valid. Hindi po yung lahat. Kaya in that sense po, baka pwede pang makuha yung kalahati. In that sense. Pero itong mga klaseng problema ito, dapat patitingin nyo to sa abogado para makita ang mga dokumento na naka-file doon sa Register of Deeds. Baka may mga pinirmahan mga dokumento na magbabago ang istorya o kaya para malaman ang talagang nature ng lupa. Kaya yan, punta kayo sa abogado tapos sabihin nyo, pwede bang humingi tayo ng mga dokumento ng pagtitindang ito? Yan. Yun. Okay. Anyway, pagpapatuloy po namin ni Dean ang pagsagot sa inyong mga tanong dito sa ating Q&A. Pero ihatid muna namin ang aming news update dyan sa studios at ilang paalala. Oras natin, 1:30 ng hapon. Dyan na. Radyo 5, 92.3 News FM News Update. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. May pagkukulang ang Ermita Police Station sa seguridad sa Manila Bay nang ito ipakita sa publiko ng DENR. Sa panayam ng programang Early Already sa Radyo 5, sinabi ni Major General Guillermo Eliazar na maaari naman sanang humingi ng augmentation force si Ermita Manila Police Station Police Chief Lieutenant Colonel Ariel Caramuan upang matiyak na masusunod ang health protocol.
Ayon kay Eliazar, magsisilbi rin itong paalala sa susunod na station police chief na ipatupad ang social distancing sa mga turistang magtutungo sa Dolomite Sands sa Manila Bay. Ipinaubaya naman ng PNP sa lokal na pamahalaan ng Maynila ang pagpapatupad ng protocol o restrictions sa mga turistang magtutungo sa White Sand Beach. Sa ibang balita, isinulong ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang pagbabalik sa pondo ng Department of Education na tinapyasan ng ilang mambabatas. Sa panayam ng programang Early Already sa Radyo 5, sinabi ni Castro na halos 10 bilyong piso ang tinapyas sa pondo ng DepEd na maaaring magresulta sa hiraman ng module ng mga mag-aaral. Nangangamba si Castro na magkahawaan ng sakit hindi lang COVID-19 kung maghiraman ng module ang mga estudyante. Malalagay din sa alanganin ng mga guro sa pangungulekta at paglilipat ng mga module sa kanilang mga mag-aaral. Sa impormasyong natanggap ni Castro, unang 2 modules pa lamang ang naipamahagi ng mga guro. At yan ang balita. Ako si Mon Gualvez ng Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5 News Update. Tinatawagan ang mga COVID-19 survivors. Kung ikaw ay gumaling mula sa COVID-19 at may edad na 18 hanggang 65 years old, may timbang na hindi bababa sa 50 kilos, maaari kang makapagligtas ng buhay sa pamamagitan ng pagdodonate ng inyong dugo. Para sa mga katanungan, tumawag lamang sa 0998-582-1944 o sa 0998-582-1377. Donate na at magligtas ng buhay ng kapwa Pilipino. Isang mensahe mula sa KBP, Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership, St. Luke's Medical Center at nang hindi lang ito. Sila ang babago sa tunog ng FM radio. Parating na sa Radyo 5. Malapit na. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink, katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, #1 energy drink, katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. O kasintahan, boss sa trabaho o boss na puso mo, relasyon. Sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Okay mga kapatid, patuloy po tayo sa ating programang Relasyon. Okay, ang ating susunod na tanong ay ito. Lalaki ang nagtatanong din, ano daw ang pwede niyang maikaso sa asawa niya? Pwede daw pa rin ba niyang kasuhan ang kanyang asawa na babae na nakisama sa ibang lalaki kahit 6 years na ito? 6 years ago pa nangyari. O ano bang ginawa? Di ba kasi alam mo, iba. number 1, kung ang punto mo adultery, ang operative act of adultery is sexual intercourse. So, may pruweba ka ba? May sexual intercourse? Nagkaanak daw din. Nagkaanak pa nga daw. Okay. Sa iba. Gladys, ito ang technicality dyan. Sa ating batas, kasi, ang unang pagpapalagay ay kung ang babaeng may asawang legal ay nanganak, yung bata ay anak nung legal na husband. Hindi anak nung paramour. Hindi. Ang unang pagpapalagay ay anak ng legal husband. Kaya kung ang iyong ebidensya lamang ay ang panganganak ng babae sa isang bata, yun ang adultery, kasi itinuturing ng batas na anak mo iyon. Kaya ang gagawin mo, papasanungalingan mo yung anak mo, na anak mo yung batang iyon. Ang tawag doon, petition for impugning the legitimacy of the child. Basta't successful ka at sigurado namang successful kung tama lang ang ebidensya mo, hindi yung anak yon. Oh, that's clear. That's clear. Kung hindi mo anak yon, nagkaroon na ngayon ng relasyon. Yung bata ngayon tungkol sa prescriptive period.
Hindi ko lang matandaan kung ang prescriptive period ng adultery is 10 or 5 years. Pero sesyertuhin ko yan. There is such thing as prescriptive period kasi taning kung hanggang kailan mo pwedeng ma-file mula nung nalaman mong nangyari. Kung nalaman mo yung nangyari, discovery lang, na-discover mo lang yan. Pero teka muna, ilang taon na yung bata. So, kung kailan mo lang nalaman yung discovery, yung kasing taning naman, it starts from the time of discovery. Ayan. Okay. What if, Dean, na-discover niya 6 years ago pa na nagkaanak yung babae dun sa ibang lalaki? It's too late for him to impugn the legitimacy of the child, di ba? Yes. 6 years ago, alam niya wala siyang ginawa. Kasi, diba? tsaka isa pa, Gladys, ang petition to impugn the legitimacy of the child, may prescriptive period rin. 1 year, kung magkasama kayo nung bata, tsaka nung, para kay pamilya, 1 year, 2 years kung magkahiwalay, 3 years kung abroad. So, therefore, mukha atang pumasok na rin yan. Kung lumampas na, anak niya na yun sa batas natin. So, but, anak niya na yun. Basta, pero hindi naman imposible. Kung meron ka talagang other evidence, other than that, other evidence to support that indeed the act was done. Ayun. Okay. Eto din, Attorney Mel, makakatanggap po ba ng 13th month pay ang mga apektado ng COVID at hindi nakakapasok dahil wala din daw na masakyan? Alam mo, Gladys, that problem will come in December. Yes. Kasi no work, no pay, di ba, Gladys? Oo, yun ang ating kaya, pag-aaralan po natin yan. Ako gusto ko rin pag-aralan yan. Magandang tanong actually yan. Tanong natin sa Labor Department yan. Considering the philosophy behind the law. Or talaga, and saka considering number 2 again, fortuitous events. So, talagang this pandemic has created a lot of questions na talagang novel talaga, na hindi mo alam kung ano yung bago na dapat mo talagang pag-aralan. Di ba, Gladys? Yun na nga eh. Oo. Hindi lang yung COVID, hindi lang yung virus ang novel, ano? Oo, yes. Maraming mga situation na novel din talaga ang mangyayari. Okay. Anyway, that's the question. Tapos next, good afternoon. Matanong ko lang po, ilang buwan po ba ang processing ng pag-subdivide daw ng isang lote para magkaroon ito ng kanya-kanyang titulo? Hindi naman po dapat tumagal yan. Basta't magaling lang po yung nagsusukat sa inyo. At siguro tatagal lang yan a little bit dun sa DENR. Kasi po, alam niya, the normal delays in a government agency, siguro mga 1 buwan, 2, ganyan po. Baka naman po mas madali kung konti lang ang ginagawa ng government agency. Kasi po magsukat po hindi naman mahirap. May magagaling po na surveyor dyan. It's just the process of approving it by the proper government agency. Ayan po. Okay. Ito namang next question natin patungkol sa pangalan, apelyido. Sabi niya, ang gamit ko pong apelyido ay 1 word lang, Taasan. Pero ang nakalagay po sa birth certificate ko is Ta, tas may dash, Asan. Paano po ang gagawin ko? Isa po akong government employee, baka po ako'y magka-problema sa retirement ko. O gawin mo na, ayusin mo na niya yan. Hindi mo na kukorte yan, mukhang obvious na typo error. Ano po ha? Doon na lang po sa local civil register yan paayos. Hindi na po kayo pupunta sa PSA. Hindi po muna doon, hindi po sa korte, doon po sa local civil register kung saan iyan originally na-issue. Mukhang typo error lang po. Mukhang yung nag-type ng name niya din, typewriter pa nun, di ba? Manapindot yung dash after the first A, kaya naging Ta-Asan instead of Taasan. Napindot accidentally. Kaya alam mo, Gladys, minsan napapagod ka mag-fill up ng madaming forms. Lalo na kung pinapasulat pa ang nanay mo, tatay mo, address mo. Pero alam mo, that's the identity eh. Kaya makakatulong iyon in the future kung may mga maling ganyan. Sasabihin nyo, tignan nyo po yung final ko. Parehong-pareho ang pangalan ng tatay ko, nanay ko, tsaka yung susal sa pinanganap. Pati yung dito, parehong-pareho. Ako po yan.
Easy to prove. Easy to prove. Kaya yung mga tao na pumipirma at nag-pipil up ng pagtyagaan nyo. Huwag kayong tatamarin. Lalong-lalo na sa gobyerno. Para po, it's a proof of identity rin po yung mga entries ninyo na pinapasok. I agree. Huwag tatamarin. Eto, D. Kung kasal sa una ang isang tao, ngunit hindi ito naparehistro, tapos nagpakasal ulit, naparehistro na ang pangalawa. Sino po ba ang valido? Yung una o pangalawa? Hindi kasi alam ng ikalawa ay meron palang napakasalang una ang asawa niya. Okay. Ang una po ang valid doon, ang pangalawa hindi. Sapagkat po ang rehistro po ay hindi po essential or formal requirement sa pagsasabing ang kasal ay valido. Ito lang po ay isang procedure para magkaroon ng ebidensya na isang dokumento nakapile sa gobyerno. Pero ang kasal po, magkakaroon ng kasal kung meron dalawang tao na wasto ang gulang, 18 and above, sila ay umuo sa isa't isa sa harapan ng isang solemnizing officer, taong pwedeng magkasal, at meron silang marriage license, at kung nagli-live-in sila ng 5 years, pwedeng excuse, at may seremonya. Kung meron po yung 5 yon, may kasal po. Wala pong nakakabit na ang rehistro ay isa doon sa 5. Kaya po yung rehistro, it's just ministerial nga lang po sa local civil registrar, tanggap lang sila ng tanggap. Para po, it's a evidentiary proof. Pero hindi po ang nagsasabi na porkit wala na rehistro, hindi po kasal. Mali po yun. Yes. Ayan. Okay. Next, good afternoon. Hingi daw ng advice about US citizen na aunt and uncle na financiers, relatives, at kapatid niyang bunso, na pakiramdam ko po'y ginamit kami para makapagpatayo ng bahay at bumili ng lupa, and now harassing us para mailipat yung mga dokumento. Grave coercion ba ito sa kapatid nila at kapatid ko? Legally, we spouses are one of the owners na nasa titulo. Kami po ang nautusan, naghirap at nagpagawa ng bahay at nag-purchase ng lote. Pinaniwala po kami na bibigyan ng bahay, sabay binawi. Naka-CCTV ang lahat against our will. We can't enter in our own property. Public teacher po at walang kakayahan na magbayad ng abogado. Ano kaya ginawa sa kanila? Pinabili sila ng property, ginamit sila ng mga US citizens daw. Tapos later on, they were promised kasi nabigyan, tapos later on, binawi, hindi na in-honor yung kanilang promise. Ano yun din? Paano to? may isang malaking tanong dyan, Gladys. Saan ang galing yung pera? Doon. Doon ba? Alam niyo ba ang ginagawa ninyo? Alam niyo ba? Dapat yun ang mga alam mo, hindi kasi black and white para may nakikita. Nagpagamit ba kayo? Binigay ba talaga sa inyong pera? Nautusan ba kayo? Kasi po ang mga former Filipinos na naging balikbayan, pwede po at least 1,000 square meters. Yes. Diba? Nasa ating batas yun, na bumili sila. Baka po nagkakaroon ng tinatawag na trust relationship. Kaya ang hirap mag-judge sa tanong ninyo Kasi halimbawa ako, nautusan ko si Gladys. Gladys, ito ang pera. Bili ka ng lupa ko. Tapos ang ginawa ni Gladys, niligay niya sa pangalan niya. Sa batas po, nagkakaroon ng tinatawag na constructive trust. Ibig sabihin po, alam naman ni Gladys na hindi dapat sa kanya, niligay niya sa pangalan niya, pwede ko pong i-prove yung aming arrangement na iyon para mapatunayan na ako po talaga ang beneficial owner para po malipat na sa akin yung lahat. Kasi ang nakigladis lang, yung naked ownership. Kasi po ang beneficial ownership at naked ownership po ay dapat dumugtong. Ang mas importante ang beneficial. Siya po ang papatunayan niya po yon. At kung Filipino-American siya, meron po tayong batas yung sa mga balikbayan, di ba? Na 1,000 square meters pwede. So saan po kayo dyan? Saan kayo pumapasok dyan? Kaya tingnan nyo maigi. Hindi porkit, wow! Swerte kami! Yehey! Hindi po. Meron na kami. Bigla kami nagkaroon, di ba?
Yes, po? yes. Dapat contextual talaga ang tingin sa mga problemang ganyan. Okay, punta po kayo sa abogado. Kwento nyo rin po ang kwento nyo. Sabihin nyo kung saan ang galing ang pera. Ayan. Okay, we'll pause for another break. Sandali lang daw ito, pero babalik po kami. Diyan lang kayo. Ito ang programang Relasyon. 1:46 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Magsasama ang dalawang henerasyon sa iisang programa na babago sa tunog ng FM radio. Exclusive sa 92.3 News FM. Abangan! Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline. Pacheck po ng inyong ID. Hingang malalim po. Lagi po tayong maghuhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Attorney Mel Santamaria, Gladys Lana Lucas. Relasyon. Sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Okay mga kapatid, patuloy po tayo. Ito po si Dean Bel Santamaria, sumasagot ng mga tanong ninyo. Okay, at Q&A pa rin tayo. Next question natin, Dean. May nag-rent po ng room sa amin, pagkatapos 5 months na walang bayad kahit sa kuryente at may sarili silang sub-meter. Ayaw magbayad dahil patitingnan raw muna niya sa barangay kung tama ba ito. Informal shelter kami. Settler siguro ito, nakatira. Pwede po bang paalisin sila? Ano ang gagawin ko? Salamat po. Ano ibig sabihin nyo? Yung inuupahan nyo, informal settler rin? Yung bang punto nyo? Parang sinabi niya kasi informal settler, but I think what he means is informal settler kami nakatira. So, sino informal settler rin? Yes, yes. Which is really very tricky. Tricky because nagpaparent sila. Yung nagpapaalisan nyo, wala rin karapatan doon. Naguluhan mo kasi. Magulo. Pero alam mo, kung ginawa nila yung structure, baka naman dapat merong konting renta, no? Pero technically kasi ang isang taong walang ari doon sa kanyang kinatitirikan, hindi niya pwedeng paupahan dahil wala there is no right from where it is being based, no? So alam mo, magaling dyan, punta kayo kay barangay captain, tingnan nyo kung anong sasabihin. Kasi room siguro po nag-build sila ng bahay doon, so they are formal settlers. Yes. Tapos may room na extra pinirentahan nila. So, ayaw magbayad. So ibig sabihin professional informal settler yung nagpapaupa sa inyo. Parang ganun ba? Pero anyway, malabo kasing tanong. So linawin nyo nga po. Linawin muna. Okay, ito. Ask ko lang po kung may laban po ba ako kung ako'y magsasampa ng kaso sa kaibigan ko. Hindi po kasi siya pinautang kasi may utang pa siya last year. Ang nangyari, nagpaparinig po siya at nagpo-post po sa social media. Alam ko po na kami ang tinutukoy niya dahil nag-comment po ang anak niya sa post na may kasama pang mura. Ano po ba ang magandang gawin? Eto, social media na naman. Feeling nila sila talaga. Kung feeling nyo kayo po yun at talagang nakakasigurado kayo at ang nagbabasa po, tandaan nyo po ang libel. Base po ito sa turing ng ibang tao sa inyo sapagkat may nabasa patungkol sa inyo. Di ba po? Dapat iyon po, yung mga, kung talaga pong syertong-syerto kayo at yung mga taong yon bumababa ang tingin sa inyo, baka po pwedeng cyber libel. Those are the key. Yun po. Kahit hindi po nakapangalan, basta't walang sino mang tinutukoy kung hindi kayo, at ang ibang tao nakakabasa, kayo ang tinitingnan, baka nga po meron. Yun. Yes. Okay.
Next question, may karapatan po ba ang ex? Hindi po sila kasal, no? Pero may anak sila sa mga naipundar naming dalawa ng ka-live-in ko. Ito na naman. Kapo, yung ka-live-in ko, halos lahat ng hilingi ng ex niya ay binibigay niya, pero ang anak po nila kasama naman namin sa bahay. Tingin ko po wala akong karapatan sa naipundar namin, although wala po akong work. Pero ang ka-live-in ko po ay may work at ako lang po ang nag-aalaga sa kanilang mag-ama. So ang ex na kanyang ka-live-in ay hindi rin pala sila kasal. So yung first relationship hindi rin kasal, sila hindi rin. May mga anak sila at may naipundar. May karapatan daw ba yung ex doon sa mga naipundar? Kung ang naipundar ay pinundar na hiwalay na sa ex, hindi, wala yon. Kasi ang dalawang tao na pwedeng isal pero hindi lang nagpapakasal ay may tinatawag na co-ownership. Pero ang tinuturing lang ng kapwa pag-aari ay yung napundar nila habang sila ay magkasama. So therefore, kung napundar ng partner mo, yung mga yung napundar niya ngayon, na hindi nakasama itong ex niya, wala kailamang ex niya doon. Ikaw pa nga ang may karapatan doon, sapagkat kayo ngayon ang panibago na wala namang sablay kung magpapakasal. Ganon yun. Okay. Good afternoon. Ang anak ko po ay nag-work sa isang kilalang restaurant dito po sa Lipa. Nagsara sila noong August biglaan. Ang sabi po ng anak ko, wala daw silang makukuha dahil pinasubmit sila ng resignation. Kaya't wala silang makukuha. Pwede ba yun na parang obligahin na mag-submit ng resignation tapos nagsara yung restaurant? Hindi po pwedeng obligahin ang isang tao mag-resign kung siya po ay regular at rank and file. Sapagkat po may kapanatagan siya sa kanyang pagtatrabaho. Ang tawag po doon security of tenure. Kaya po kung napilit mag-resign at nag-resign niya, ang tawag po doon constructive dismissal. That's one dimension of the problem because of this pandemic. Pero look at this, Gladys, kasi hindi natin alam ang tunay na istorya, no? Pero tingnan niyo lang po ito. Kung tanggalin po kayo kasi nalugi ang kumpanya, wala rin pong separation pay. Kasi po ang pagtatanggal, sapagkat lugi ang kumpanya, wala pong separation pay. So, nasaan po kayo doon? Dapat patunayan nyo na hindi lugi ang kumpanya. Ito namang may-ari, alam naman niya, dapat magsasara ka. Humingi isang advice sa abogado kasi sasabihin ng abogado sa kanya, kung lugi ka at magsasara ka, walang separation pay. So, ang gulo, no, Gladys? Ang gulo talaga. Yes. So, ano mangyayari dyan? Pero what if, Dean, okay, what if lugi yung kumpanya? Lugi yung restaurant, no? Lugi yun, okay? So, kailangan ng isara. Pero may ibang mga assets yung owners. Oo. Meron bang habol yung mga... Baka, pero kung not related sa asset, tandaan natin, kung not related sa asset ng company yon, iba yon. Iba yon, iba yon, mga shareholders yon. Yun. Okay. So, anyway, nakakalungkot naman. Wala silang matatanggap. Pero alam mo, ang daing... Pero hindi, baka mamaya pinag-resign sila, baka doon makatanggap sila, baka at that point na... Kahit konti man lang. No? Pero magpa-file sila ng kaso. But they will allege constructive dismissal. Kung talagang pinilit lang sila. Kung talagang pinilit sila. Okay. Anyway, okay, so that's it. Ayan. Dami nating nasagot ngayon. So yan po ang kabuuan ng ating Q&A ngayong araw ng Lunes dito sa programang Relasyon. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood sa amin sa 1PH na kinig sa Radyo 5 at of course yung community namin na araw-araw ay kasama namin ni Dean Mel tuwing oras ng relasyon via our live streaming. So let's invite them for tomorrow again, Dean. Maraming salamat po at sana po tutok lang. Bukas po 12:30 to 2 o'clock ulit. Babalik po kami ni Gladys. Ito po ang inyong lingkod. Si Dean Mel, Santa Maria. Gladys Lara Lucas po. Hanggang bukas na muli dito sa programang Relasyon. Lord, maraming salamat po sa pagbabahagi sa aming mga kapatid sa programang Relasyon ng inyong tulong at gabay.
Sana'y mapanatili po sa aming puso't isipan ang lahat ng aming natutunan at piliing gawin sa aming buhay kung anong gusto at marangal sa inyong mga mata. In Jesus' name, amen. Bye-bye. May pupuntahan pa ba o dapat lang tapusin na? Sinagot na ni na Attorney Mel Santamaria at Gladys Lana Luke